Good evening, capacity testing tayo. So, wino-work on ko lang yung breaker panel nitong kwarto. So, nung pinagawa ko kasi to, meron akong breaker panel dito. Pero itong breaker panel na to is nakakonekto dun sa main breaker panel namin, which is yung nakita nyo last video nung nag-testing tayo nung power station. So, currently, wala tayong kuryente dito. And ito yung PC. And then yung AC kasi initially connected siya dito, and then dito yung lahat ng PC, yung saksakan, yung lights dito sa kanang breaker. So ginawa ko, nilipat ko lang yung, ayan, kung makikita nyo, nilipat ko lang yung AC, so walang connection sa kabilang breaker, dito sa kabilang breaker. And then yan, gamit natin yung DIY power station natin para sa ilaw. Magkakabit kasi tayo nito, so para ma-measure natin yung yung power na nagagamit natin. So basically, in is yung Guangdu power station natin, and out is yung buong kwarto. So in-update ko kaya once okay na. So here's what we did. Itong dalawang wires na ito, itong wire na to and ito, are two different supplies. Kasi ang ginawa ko is, since medyo mahirap mag-integrate nung wiring nung ginawa tong kwarto, pinaghiwalay ko yung aircon, supply ng aircon and supply nung outlets. So yan, so may sariling supply yung AC, and may sariling supply yung yung PC tsaka yung mga ilaw. So tinape off ko muna siya, although patay yung breaker pareho, pero syempre after natin i-on yun, kailangan kong i-on kasi yung breaker nito nung sa computer is connected din yung lights sa sa sala, and yung mga doon, yung mga tawag dito, yung mga routers doon. So hindi ko siya pwedeng i-stay as turned off, kailangan naka-on siya para magkaroon ng ilaw sa sala. And yung aircon naman, for safety lang, baka sakaling magkamali ng turn on, baka ma-turn on bigla and open siya, magkaroon ng, ng short circuit. So yan. So yun, na-connect na natin siya. Medyo epic fail lang kasi napaikli yung gawa ko ng jumper wire ng meter and nung breaker. So binaliktad ko na lang yung breaker para nakatayo pa rin yung meter. Anyways, ito yung input natin from the power station. So connected na yung AC natin dyan. And yung PC, let's turn the PC on. Ayan. So we're using, yan, ito yung wattage, yung power output, so 500 watts, and then ito na yung nagagamit natin so far, 245 watt hour. Kaya meron tayong 246 watt hour kasi kanina actually napagana ko na to. Ang problema nga lang, nakabaliktad yung display kasi tama pa yung orientation ng breaker. So para madaling mabasa yung display, inikot ko na yung breaker para nakatayo itong display natin. So yun, try natin lakasan yung. So, as a proof na nakakonect itong AC dito, so ang gagawin natin is gamitin natin yung pinakamalakas niyang settings. Yan, so makikita niyo, di ba? Tumataas yung yung usage niya. So later, mas tataas pa yan kapag nag-turn on na yung compressor. Ngayon kasi yung fan pa lang yung nagta-turn on eh. So check natin, ayan. So tumataas na siya, right? So unti-unti nang nag-kick in yung compressor, since inverter type nga siya. For pure off-grid setup pala, ganito yung magiging wiring. Sobrang simple lang. So ito yung AC out natin. All you have to do is wire, and then itong wire na to is yung papunta sa sa panel nyo, sa circuit breakers, right? So kung wala kayong circuit breaker, dapat meron. Pero for example, if for pure for emergency purposes biglang nawalan, pwede rin naman kayong mag-plug in ng mga appliances nyo dito sa sa sockets. Pero pag mga for long term use, semi-permanent set, mas maganda talaga na naka-tap kayo dito sa AC out. So wala na kayong problemahin dito kasi nga for pure off-grid siya. So wala namang kayong AC input doon. And then yun na lang, solar panel dito, ito yung pinaka-charging. So tingnan natin yung natin. So
Yan. So, bali, full charged pala to. Chinarge ko to nung nakaraang araw. Almost 4 hours ko siyang charge sa almost 4 hours ko siya charge sa AC. So, yun pala. Full charge na to. Na-charge ko siya nung nakaraang araw. Almost 4 hours ko siyang chinarge. And yun, tingnan natin. So AC output natin is 220 volts. Confirm natin yan mamaya dun sa ano natin, sa smart meter natin or sa digital meter natin. And then battery voltage 26.2. And then yung AC input wala, zero kasi wala nga tayong naka-input na AC. And then loading capacity. Ito yung loading capacity. It means ito yung output natin. So pag nag-reach siya ng 100, ibig sabihin maximum na-reach mo na yung maximum output ng inverter nito, yung built-in inverter niya. Pero ngayon 40% pa lang nagagamit natin. Pero I don't think na accurate to kasi 'di ba? Kung makikita niyo 20-40, so it means yung usage natin is between 20 and 40. So better pa rin talaga na meron kayo smart meter para makita niyo yung specific or yung exact number ng wattage na ginagamit niyo or ng watts, 'di ba? So yun. Yan. So, nag-kick in na yung compressor ng AC ngayon lang. So, we are currently using 1.16 kilowatts. So, 1,160 yan watts. Yan, ito yung usage natin. So, 224.3 volts yung input natin. Then, current, then yung frequency, 59.5 Hz, which is 60. Then yun, ito yung pinaka-usage natin, yung energy usage, 377 watt-hour. So, yun nga. Again, as a proof na nakakonect tong AC natin. I-off ko siya, so dapat bababa yun. Off natin. Yan. Yan natin. Unti-unti siya bumababa. Diba? Yan. So, 200 watts. So, yan. 200 watts na lang na yan is yung lights and yung PC na lang natin. So, yun na lang yung gumagamit dun. And, meron pa ata. So, meron na tayong 0.5. So, on paper, di ba, meron tayong 5,000 watt-hour. So, ano pa lang I think mag 30 minutes pa lang simula nung ginamit ko to or anong oras na ba? Yeah, mag 30 minutes na simula nung ginamit ko to. So, kung magiging consistent na 400 watts yung usage natin, pero syempre tataas yan kasi may AC. Ngayon yung AC maintaining lang siya ng temperature kaya mababa. Pero once na magkikin yung compressor. Yun. So, pag nag-maintain siya ng ganyang usage, we should be able to use the power station for 10 hours. Pero yun nga, variable load tayo. Nagbabago yung load natin, depende sa AC and then yung sa PC. Yung sa PC for sure tataas-taas yan kasi 'di ba? Different task, and then yung sa AC rin tataas yan, pababa. Depende sa temperature regulation niya or yung pag-regulate niya ng temperature para ma-maintain yung room temperature. 4.7 kilowatt hour. So we were not able to squeeze out 5,000 watt hour, which is yung advertised capacity. And ayun, sabi ko nga sa unang video ko, if we are able to squeeze out close to 5,000, 4,700, 4,800 or 5,000, that's a good thing. Pero if we go beyond 5,000, edi it's a good thing pa rin, which is actually better. Pero yun nga, 4,700 and mamamatay na rin yung power station feeling ko kasi mababa na yung battery voltage niya, and we are currently pulling 250 watts. So, ayun. So, ito yung pinaka-capacity natin, 4,000 or 4.7 kilowatt hours sa ating 5,000 watt hour advertised power station. So, ayun. Ayun. Namatay na yung power station natin. We got 4,720 watt hours sa capacity test natin. One thing na na-notice ko is
kapag namamatay siya due to yung paglobat na, kapag 0% na yung battery niya, is namamatay yung buong power station. So wala siyang display, kahit iyan natin to, naka-on yung breaker, wala siyang display, wala siyang indicator na lowbat na siya. And what I think happens is kapag nalolobat siya, hindi yung mismong built-in system niya or itong sa display yung nagto-turn off sa buong power station, kundi yung BMS. Kasi kaya ko siya nasabing ganun, kasi kung yung system niya yung nagto-turn off or yung low voltage disconnect ng inverter yung nagto-turn off, dapat meron pa ring display to or gumagana pa yung fan, pero hindi. So ibig sabihin BMS yung namamatay, so buong system is shutdown, naka-shutdown. And I would say na okay lang siya, and siguro prefer ko din na magkaroon man lang ng any indicator na lowbat na siya, or kahit na yun nga, kahit konting indicator lang na lowbat na siya. Pero since wala, yun nga, so yun. Pero it's a good thing din kasi we were able to test na working yung BMS niya, and sobrang halaga na mag-turn off or mag-disconnect yung load kapag sobrang lowbat na yung battery, kasi if we go beyond dun sa suggested voltage, not suggested, pero yung pinaka floor voltage ng battery, it could cause permanent damage dun sa cells natin. And based dun sa computation ko, yung voltage na nagdi-display dito, dinivide ko yun sa 8 kasi 8S yung cells. So pumapatak siya ng 2.79, 2.78 volts per cell yung yung tawag dito, yung per cell voltage niya. So yun nga, so patay na yung BMS, so it means na wala na nag-work dito, the display is not working, the fans are not working kasi dalawa pala yung fan niya, meron pa sa kabila. And yeah, so mag-turn on lang to once we charge it. Once na mag-reset na yung BMS, mag-reset na siya rin sa under voltage protection reset niya, yung kapag na-hit na natin yung value na yun, titingnan natin kung ilang hours din siya mag-charge.